Hi guys! Ayan, sangkapawis na ang aking mukha kasi sobrang pagod. Ako po pala si Shafudin Kog, isang hamak na OFW dito sa Taiwan. Tapos ito po ang aking ginagawa ngayon, nagpapak ng bagahe ko papuntang Pilipinas. Ayan. Kasi December nga naman, tag bagahe. So, ayan po. Hindi po biro ang ang isang OFW, hindi po yan biro kasi every time na iniisip mo yung pamilya mo sa Pilipinas, magbibili ka ng kung ano-anong gamit, bibili ka ng kung ano-anong mga kagamitan para ipadala mo lang sa Pilipinas, tapos pag magpadala ka, ayan, problema mo na naman kung paano mo i-empake dito. Ayan, hindi ko alam kung paano ko pagkasyahin yung mga kadami-daming boxes na andito. Ayan, kaya bang pagkasyahin yan sa isang box na malangking cargo? Ayan. Ayan po. Pero hindi po mawawala yung chocolates. Yan po ang pinaka hindi mawawalang padala pag nasa Pilipinas. Samahan mo pa ng luncheon meat. Kung walang spam. Kasi ito yung pinaka-affordable sa mga luncheon meat na ay mga patulad ng substitution ng spam. So, ito na lang ang ipadala natin. Tapos, mga chocolates. Tapos, hindi ko, itong mga sapatos na pangbigay. So, ayan po. Pero ang mga ito pong nakuha ko is hindi ko naman po binili kasi may mga nagdadala dito sa amin, pinupulot ko lang. Tapos, ayan, nandito po yung mga yan. Buti na lang may mga tinatambak dito sa amin na kagamitan na libre. Kaya, madami akong nakuhang ipang pabagahe. So, ayan po. So, ang problema ko na naman kung paano ko pagkasyahin doon sa malaking box na yan na, dito lang. So, ayan, ang malaking box ng Inter8. Nai-empakin ako po yung iba, pero, ayan, sa dami po ng aking mga napulot, paano ko po pagkakasyahin dito? So, yan po. Kaya, wag niyo pong iniisi-isi lang ang OFW kasi sobrang hirap po nila dito sa ibang bansa. Tapos, kapag po nagkasakit kami, tapos, naiiyak po ako. Yan po. Pag nagkasakit kami, ganun po, wala pong mag-aalaga sa amin, kami lang po. Tapos, akala nila sa Pilipinas, ang dali-dali lang. Dali lang po. Minsan, emotional ka na hindi mo alam. Yan. Kasi minsan, hindi mo masasabi sa mga pamilya mo yung problema mo, ganun. Yung kung nagsasabi sila na magpadala ka kasi kailangan namin ito, tapos wala kaming pagkukuhanan, maghahanap kami kung saan pwedeng pag-utangan, ganyan. Kaya wag niyo pong iniisi lang ang buhay OFW. Ganyan lang po. Pero hindi pa rin mawawala yung pagmamahal namin sa mga pamilya namin sa Pilipinas. So, ayan po, at yan lang yung aking pwedeng maibigay. Kanina kasi sobrang, hindi ko alam bakit ba ako napaiyak kanina. Sa sobrang pagod ko siguro, kaya ko ang gusto ko lang naman kasing sabihin kanina, itong mga kaligayahan namin magpadala sa Pilipinas. Kaya kahit anong pagod namin, anong sakripisyo namin dito, kahit nagkakasakit kami, ganyan, namin lang namin nawawala na tuloy ako. So ayan nga, kasi naman, real talk, ang mga nasa Pilipinas na pamilya ng nasa OFW, kadalasan ang mindset nila is tawag doon, everyday na may pera. Kaming mga nasa abroad, everyday sumasahod. Hindi po, kasi every month lang po kami sumasahod. So ayan, kita ng aking nakakaan. So every month po kami sumasahod, every month po kami nagpapadala. Tapos pag uwi po namin, akala nila ang dami-dami na naman namin perang inuwing pera, yung pakuntak na pera ang inuwi namin. Ganun po. Tapos may kaibigan pa ako, nasabi niya yung ate niya bumili daw ng kasing laki ng screen ng amo niya sa kanila. Nagulat siya, bakit worth 90,000 na TV lang yun. So grabe, hindi nila iniisip, tapos hulugan pa ipakabayad nila sa pamilya nila dito sa abroad. Akalain mo yun, dapat tulungan niyo din niyo yung mga pamilya niyo dito sa abroad na magtipid, kasi kung anong kaya niya, lahat binibigay niya, pero hindi niya sinasabi na nahihirapan na siya. Tapos kukuha pa kayo ng mga hulugan na hindi naman dapat hindi niyo naman kailangan yung napakalaking TV. Okay na yung maliit lang, basta bakit kailangan pang bumili ng napakalaking TV, ganyan. Tapos, de-aircon pa kayo na akala nyo, ang yayaman nyo, di ba?
Tapos pakabayan pala sa amin na dito sa abroad. Ganun. Hindi naman sa akin yun, pero may nag-share kasi na ganun na, the aircon, tapos bumili pa ng hulugan na worth 90,000 na, nang may sinanla pa yung bahay, ganyan. So, dapat, isipin nyo din yung mga pamilya nyo dito sa kasi, nagkakasakit sila, wala silang karamay, ganyan. Tapos, sasabihan nyo pa na, walang kwenta, yung mga nandito sa abroad, kuripot, ganyan. Hindi dapat ganun. So, kailangan nyo din makiramdam na, hindi yung pag, mahirapan yung magulang nyo, kapatid nyo sa abroad, tapos hindi kayo binigyan, huwag naman samaan ng loob, ganun. Huwag lang sasabihin na kuripot siya, bakit hindi kayo binigyan, kasi everyday din siya nagpapadala, ganun. Tapos yung mga kaibigan na umuutang, akala, hindi, kasi every month din namin pinapadala sa Pilipinas, ang aming sahod. So, pag uwi namin, wala, yung may konti man, pero sakto, siguro pwede din na makabili ng coke, ganyan, okay na yun, huwag na yung akala mo sobrang gustong magpa-shopping, ganun. Yun lang. Kung ano lang sinasabi ko.